Awit po tayo, samahan There's natin. a land of promise over in the great beyond, where the saved of earth shall soon the glory share, where the souls of men shall enter and live on forevermore. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy, will be happy over there. We will shout and sing His praise. Everybody will be happy over there. Mothers, fathers, sisters, brothers will be singing round the throne in that land where no one ever knows a care. And the Christians of all ages will join in the triumph song. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy, will be happy over there. We will shout and sing His praise. Everybody will be happy over there. We will hear nobody praying and no mourning in that land, for no burdens there will be for us to bear. All the people will be singing glory, glory to the Lamb. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy, will be happy over there. We will shout and sing His praise. Everybody will be happy over there. There we'll meet the one who saved us and who kept us by His grace, and who brought us to that land so bright and fair. We will praise His name forever as we look upon His face. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy, will be happy over there. We will shout and sing His praise. Everybody will be happy over there. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Nandito po tayo para po mag-aral po ng salita ng Panginoon Diyos. Katanungan po lagi sa buhay natin, matatakasan mo ba ang Diyos o makapagtago ba tayo sa Panginoon Diyos? Kuminsan ginagawa po natin ito, akala natin nakatakat tayo sa Diyos. Akala natin nakapagtago tayo. So, meron na po bang tao na nakapagtago sa Panginoon Diyos o nakatakas sa Diyos? So, sa gabing ito po, sa ating pag-aaral dito po, alamin po natin. But before that, tayo po ay mananalangin. At samahan niyo po ako sa ating opening prayer mga kapatid. Let us all pray. Panginoon, dakila sa lahat. Narito po kami muli, Panginoon, mag-aaral na yung mga salita. Tinutuon po muli namin ang aming puso at kaisipan sa mga aral na ito. Kaya dinadalangin namin sa banal na Espiritu na kami po ay pangunahan, bigyan ng pangunawa at karunungan na nagmula lamang sa iyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, sa iba't ibang tahanan kami nandoon nakapisan na ikaw rin po ang nabigay sa amin ng mga tahanan. Narito, Panginoon, kami po ay sama-samang mag-aaral ng iyong mga salita. Basbasan mo po ang bawat isang nanonood ngayon at makikinig na yung salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na maituon nito at matapos po namin ang pag-aaral na ito. Sapagkat alam namin ang pagpapala mo po ay dakila sa mga taong nakikinig at sumusunod sa iyong mga salita. Salamat po ng marami. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, sa pagligtas mo sa amin, sa pagbibigay mo sa amin ng kaligtasan, pagtubos mo sa aming mga nagawang pagkakasala. Kaya Ama, sa oras din na ito, humingi kami ng kapatawaran sa mga nagawa namin pagkukulang, pagkakasala sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos. At dalangin namin, Panginoon Diyos, na patuloy mo, Panginoon, ibigay sa amin ang iyong awa at iyong pag-ibig. Salamat sa iyo, Ama. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas at Panginoong Yesus, itong aming pasasalamat at kahilingan. Amen. Muli, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Narito po tayo. Ano po, tanong natin ngayon, matatakasan mo ba ang Diyos o makakapagtago ba ako sa Panginoon Diyos?
Sa wikang English, can I hide with God, to God, or can I escape from God? So dito po, atin pong una. Nung tayo po ay mga bata pa, when we were kid, na po, may mga secret hideout tayo. Ako, naalala ko, nung malit ako, may pinagtataguan ako eh. Ano po, na mayroon talagang taguan tayo na ginagawa. Saka minsan, ginagawa natin ng taguan. No po, taguan paggabi. Maganda po yun. No po, sa dilim, naguhubad tayo ng t-shirt, nakaitim tayo ng short, para hindi tayo mapapansin sa kadiliman. Yan po. Pero po yung mga mapuputi, kitang-kita kagad sa dilim. Ano po. So, mas maganda ang panahon ng araw eh. Tayo mga kabataan ng araw, masaya, tago dito, tago doon. Ngayon, ang mga bata ngayon, nakaupo, nahawak ang gadget, cellphone. Kulang na sa takbuhan, kulang na sa ganito. Yan ang nangyayari. So, kuminsan, ito yung sabi nga natin ngayon, this was a place that only you and very select few friends nakakaalam ng taguan natin na to. No, may hideout tayo eh. So ngayon, may mga kanya-kanyang hideout na rin ng mga kabataan. May hideout dito, ganun, tatago sa mga magulang, nando sa mall, karamihan. So this hideout was a place that you could go to escape the worries of your young world. It was a place where you thought you could do things that you were not supposed to do. So minsan yung hideout ginagawa natin, katulad ng mga batang gumagawa ng bisyo, tatago. Para akala nila, no? Hindi sila napapansin. So may mga bagay na ganyan sa buhay ng bawat isang tao. Hanggang ngayon, nilalaro pa din natin yung hide and seek. Pero, hindi na sa tao. Minsan dinadawa pa rin sa mga magulang, tatago ang bata, ganitong bagay, tatago pag inutusan na, pag may gawain bahay na, magtatago na yan, aalis na. Ano po? No? Ngayong gabing ito, pag-usapan natin po ang mga attributes sa Panginoon Diyos. Kung paano siya naging Diyos. Yan. No? Attribute that make God, God. So, we will look at the fact that God is omnipresent. No? Okay? Ilalagay natin to. God is everywhere all the time. Do you believe that? Naniniwala po ba tayo dyan? Ito po yung magandang balita. This is a good news to those who know and love God. Yung nakakilala Panginoon at mahal ang Panginoon Diyos. Alam niya, kasama niya eh. I am with God. I know God is with me. So, alam natin yun. Masaya lang. Magandang balita yan. No po? So ano man ang gawin natin, saan man tayo pumunta, no, hindi tayo nalalayo sa Panginoon. Yan ang gusto natin. May problema tayo, itong bagay, kasama natin ang Diyos. Pero the bad news here, that if we do not follow God, is that He knows that also. In Galatians chapter 6 verse 7, sabi, huwag kang padaya. Hindi mo pwedeng lokohin ang Diyos. O God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. Tandaan natin, kung ano ang itinanim mo, yan din ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng kasamaan, kasamaan din ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng kabutihan, kabutihan ang aanihin mo. Kaya hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos kailanman. Yan. Ano po? So, kung sinasabi ko po dito, God is in everything. God is not in the rock, wala sa bato, wala sa puno, ganito, ba? So, kung titignan natin, God has the ability to be in all places all the time. Paano yun? Ang Diyos nandito sa Pilipinas, nasa Amerika, nasa US, nasa Japan, sa Taiwan. So, God is everywhere. So, kung titignan natin, kasi kung ang Diyos ay nasa Pilipinas lang, so, pwede ka na pumunta ng Amerika, mapagtago ka. So, yun po. So, doon natin makita ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa gabing ito. Yan. Okay? So, yun po yung malaking concept na dapat nating alamin o kunin kagad natin. Dito po sa gabing ito, ang tatalakayin po natin ay nasa Awit chapter 139. Ayan. Sa Awit chapter 139 po. Basahin natin. So, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia kasama natin. Okay? So, habang binubuksan natin ang mga Biblia, pwede na po kayo mag-click, mag-share, mag-invite na po kayo, or i-mention nyo mga kaibigan nyo dito sa grupo natin. Ayan. Okay? So, buksan natin ang Awit, chapter 139. Sa wikang Tagalog ko po babasahin. Psalm chapter 139. Ayan po.
So, nakikita nyo po sa screen ninyo, ang nakasulat po dyan, ang verse 1 to 5. Yan. O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakilala ako. Kung naalala ninyo yung nakaraang Miyerkules ang tinapik natin, ano po? So, iyong nakilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagila-gilala sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. So kung titingnan mo, sinasabi po ni David sa awit 139, saan man ako naroon, ano mang ginagawa ko, nandito Panginoon. So nakikita ko ng Panginoon Diyos. Kilala ako ng Diyos. Ngayon po, tanong natin, kilala ka ba talaga ng Diyos? Sasagot ka, opo, kilala ako ng Diyos. Ngayon, gaano mo kakilala ang Diyos? Tanong natin na to. Gaano mo kakilala ang Diyos? Yan. Titignan natin. So, napakaganda. Sa verse 2, sinabi niya, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. So, nasa dila pa lang natin, wala pa sa dila natin ang ating sasabihin, alam na ng Panginoon kung ano sasabihin mo. Kaya, makita mo dito, ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Nandoon, dinatawag natin. So, how is it that God knows so much about us? Paano? So, ang sabi sa verse 5, balikan natin, iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. So, kung titingnan nyo, sabi sa verse 5, no, likod at harap, nandoon ang Panginoon Diyos. God is always with us. That's the good news. Gandang balita yan. Tama natin ang Diyos lagi. But one reason God knows us so intimately is because He is with us continually. Tuloy-tuloy ang Diyos nasa atin. Natutulog man tayo, ng mga bagay. Ano po, lagi nating kasama ang Diyos. Pero, totoo nga bang kasama natin ang Panginoon Diyos? Paano kung gumagawa tayo ng kasalanan? Paano kung may tinatago tayong kasalanan? Kasama pa rin kaya natin ang Panginoon Diyos? Ayan po ang makita natin ngayon. So, sa first 6 verses, sinagot na po yung question na to. How well does God know me? So, gaano ka ako kilala ng Diyos? Alam niyo po ba? Binubuo, di ba naalala niyo Psalm 51, pinag-aralan natin. Ano po? Sa womb ka pa lang, kilala ka na ng Panginoon. Sinapupunan ka pa lamang ng iyong ina. Binabanggit doon. Now, dito sa verse 7 and 12, titingnan natin kung gaano kalapit ang Diyos sa akin. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? Ganda ng tanong ni David. O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? So, kaya yung katanungan natin, ano po, matatakasan ko ba ang Diyos? Makakapagtago ba ako sa Diyos? So, katanungan din dito, saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin kong aking higaan sa Sheol, narito. Ikaw ay nandoon. No? Yung Sheol na tinasabi dito, ito po yung sa lugar ng paraiso, no? Po, sa paradise. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay. At ang iyong kanang kamay ay hawak sa akin. So pansinin niyo po, ang laki ng kamay ng Diyos. Ano po? Sa madaling salita, hawak ng Diyos ang buong mundo at ang iyong buhay. Ayan po, maganda. Pero, tatanungin natin, kung hawak ako ng Diyos, bakit may napapahamak? Bakit may namamatay? Yan ang magandang katanungan ngayon. Kung aking sabihin, tunay natatakpan ako ng kadiliman at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi. Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapari sa iyo.
So, walang dilim, walang liwanag sa Panginoon. Ito ay magkapares. So, madaling salita, ano man ang buhay mo, alam ng Diyos. Tingnan niyo po, gabi, umaga, kapiling at kasama natin ng Diyos. Napakaganda po, ano po. So, this is the reason that is the futile to run from God. Kaya po, hindi tayo pwedeng tumakas o tumakbo sa Diyos. Kapag tayo may problema sa buhay, kuminsan, akala natin walang Diyos pag may problema na tayo. Kaya kung pansinin niyo po, may mga taong nagpapakamatay, tinatapos ang kanilang buhay kasi sa puno ng problema, tingin nila walang Diyos. So, binasa natin kanina, po sa awit 139, mayroong Diyos. Kung sa gabing ito, ang akala mo walang Diyos dahil sa problema mo, nagkakamali ka. Nagkakamali tayo, kung titignan natin. So, lagi tayong may Panginoon Diyos na kasama natin sa oras ng ating mga problema sa buhay. Sabi nito, have problems in life with sin or with the life in general. So, kung may ginagawa tayong kasalanan, kuminsan akala natin na nakakatakas tayo sa Diyos, napapagtaguan natin, nililihim natin yung kasalanan natin. Walang kasalanan na hindi alam ng Diyos ang ginagawa natin. Sisiwalat at sisiwalat yan. Tanyan po. Diba? Halimbawa, isang example, matagal ka na mayroong tinatagong kasalanan. Pero ilalabas at ilalabas din yan. Ano po, wala pong nalilihim sa Diyos. Ang tanong lang po, bakit inilalabas yung nalihim na kasalanan? Una, unawain mo ito. Mahal ka ng Diyos, kaya gusto ng Diyos ilabas ang kasalanan mong tinatago para mapagbago mo at mapagsisihan ito. Yun ang gusto ng Panginoon Diyos. Ano po, ilan man hindi mo pwedeng itago yan. May itatago mo yan sa kongregasyon. May itatago mo yan sa kaibigan, sa kapamilya mo. Pero sa Diyos, hindi mo may tatago yung kasalanan mo. Kaya nga, habang mas maganda, ito maganda eh. Habang nabubuhay pa, lumalabas yung kasalanan mo eh. Paano kung namatay ka na at yung kasalanan mo ay nakalihim pa, walang nakaalam, ikaw lang nakaalam at ang Diyos, paano ka ngayon pag namatay ka? Paano yung kaluluwa mo? So, God is with us, so He knows. He knows. He knows. Anong kasalanan na ginagawa mo, anong problema meron ka sa buhay in general. So, once again, I want to take this very large subject of God's omnipresence. Omnipresent. So, kasama lagi ng Panginoon Diyos. And bring it down to personal level. No? Tingnan niyo po. Meron bang makakapag-iwalay sa atin sa Diyos? Romans chapter 8 verse 39 ang sabi, nor height, nor depth, nor any created thing sa mundong ito will be able to separate us from the love of God. Yun ang maganda. Hindi ka maiiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Pero may tugtong po ha, no? Which is in Christ Jesus our Lord. Nasa Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ngayon ay wala sa Panginoong Hesukristo, ihiwalay ka talaga. Kaya sabi niya nga dito no, na kay Hesukristo. Kung tayo po ay na kay Kristo, nananatiling tapat kay Hesukristo, ayan, hindi talaga tayo maiiwalay sa Panginoong Diyos. Ito po yung sinasabi sa Romans 8:39. Kapag may ginagawa kang kasalanan, na maraming nakasulat dyan, Isaiah 59 verse 1 and 2, 1 Peter, nakalagay din po yun, marami pang iba, no? So kung titingnan natin, hideout. Wala pong hideout mula sa Diyos. Yan, kung titingnan natin. Kahit sa kapangkatayan, nandun ang Panginoon Diyos sa oras ng kamatayan mo, sa oras ng kadiliman. So death cannot hide us. Yan niyo po, kahit mamatay ka pa, alam ng Diyos pa rin ang kasalanan mo. Hindi mo may tatago yun sa Panginoon Diyos. Kaya nga, sabi ko kanina, habang buhay pa, magbagong buhay na. Naalala niyo yung pinagkaraan natin nakaraan. Diba, habang buhay pa, ang tunay na pagsisisi. David tells us that if we ascend to heaven, we cannot hide from God. There, since God lives there, He also says that the grave cannot hide us from God. There are three possible ways to understand this verse on God being everywhere. We may take David's words in geographically, wherever we may go. Yan. Vertically, no, horizontally, or highest region of space, or down the lowest depth of the earth. God
is there. Nor height, nor depth, hindi ka pwedeng malayo sa Panginoon Diyos. Alam ng Diyos yun. Nakikita ka. Ano po? Kaya dapat natin maintindihan ito at maunawaan natin ito. Metaphorically, referring to the high and low of life. Ano po? See? Whether we are up with joy or way down with sorrow. Masaya ka man, malungkot ka, alam ng Panginoon Diyos yan. Kasama niya. Kasama ka niya. Kaya sabi ko nga, sa oras ng kaligayahan, huwag niyong kalilimutan ng Diyos. Manatili pa rin pong tapat tayo na sumusunod sa kanyang kautusan. Hindi yung kung may problema lang saka natin maalala ang Diyos. Tandaan niyo po, sa oras na makalimutan mo ang Diyos at gumagawa ka ng kasalanan, wala ang Diyos sa iyo. Ngunit nakikita ka niya. Tingnan mo po. See? Yan yung binabanggit doon. Lagyan natin dito. Okay? So, He is there with us. In life, and joy, and hope, or in darkness, death, sorrow, and disappointment. Through all of our life, God there. God's promise na kasama natin siya. Kung minsan, iramdam tayo, akala nag-iisa na tayo. Wala na tayong kasama, wala na tayong kakampi. Kapag punong-puno na tayo ng problema, ano po? See, tulad nga sinasabi ko noong nakaraan, bakit lumalaki ang problema? Ano po? May problema kasi tayo talaga. Naalala nyo nakaraang Wednesday din. Ano po? May problema tayo pero wag natin palakihin. Kasi as if akala natin wala na tayong Diyos. Lagi tayo may pag-asa habang tayo ay buhay. Ngunit yung pag-asang ito ay nandun lamang sa mga taong nagiging tapat at patuloy na sumusunod sa mga utusan ng ating Panginoong Yesus. Huwag mong sabihin preacher ka. Ano po? Pero kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, kahit nagtuturo ka ng salita ng Diyos, wala sa iyo ang Panginoon Diyos. Tandaan mo yan. Akala mo lang yun, kasama mo. Hebrews 13:5, make sure that your character is free, yun po, from the love of money. Bakit po love of money? Pera to kailangan natin. Yung sinasabing love of money rito is kasalanan, kasakiman. Puro pera ang iniisip mo, pagpapayaman mo. Hindi ba sa mga maging mayaman, pero ayan ang iniisip mo, nakalimutan mo na ang tungkulin mo sa Panginoon Diyos. Kung minsan, dahil sa pera, hindi ka na magsasamba. Dahil sa pera, hindi ka natutulong sa iglesia pa. Mas tinutulungan mo pa ang kamunduhan. Tingnan po, mas pinapayaman mo pa yung mga kamunduhan kaysa payamanin natin ang kaharian ng Panginoon Diyos. Hindi po ba? Pansinin niyo po. See, being content with what you have, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you or desert you. Hindi ka kailanman iiwan ng Diyos. Kung hindi mo rin iiwan ang ating Panginoon Diyos. Kaya po wag mong iwan ang Diyos para hindi ka iwan. Tandaan natin yan. So maganda yung pangako ng Diyos I will never leave you nor forsake you. But how about you? How about us? Sometimes we do forsake God. Kung gumagawa na tayo ng kasalanan, we already forsake God. Tingnan niyo po. But God knows your sin. Kung minsan, itinatago natin kasalanan natin. Akala natin, matatakasan natin ng Diyos. Hindi ba? So, akala mo may tatago mo sa kasalanan mo. Tandaan mo, kung may inililihim ka ngayong oras na to, ngayong oras na to, kung kayo ay may mga nililihim pang kasalanan, siwalat nyo na yan. Halimbawa, ikaw may asawa ka, lalaki ka. Kung may kasalanan kang ginagawa at tinatago, siwalat mo na. No, magsisisi ka na. Magbagong buhay, kumingi ka na ng tawad. Kung may ginawa kang kasalanan na tinatago sa kongregasyon, tumayo ka na sa pulpito. Humingi ka ng tawad. Magbagong buhay ka. Kung ikaw naman mga ngaral, di ba? Sa pagbabagong buhay mo, hindi ka muna magtuturo ng salita ng Diyos. No, magbabagong buhay ka No, wala kang karapatan magturo ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay gumawa ng kasalanan, kailangan mo na ng bunga ng pagsisisi. Fruit of repentance. So, ang buong tao naman na hininga mo ng tawad, kailangan patawarin ka. Kasi pag sila naman hindi nagpatawad sa iyo, ay hindi sila patatawarin ng Diyos. So, yun po yun. So, mawawala ang Diyos sa lahat. Hindi po ba? Kaya kung titignan natin, sabi dito, ang Diyos ay lagi nating kasama. Ayan. So, when do you feel the furthest from God? Kailan mo naramdaman ang layo ng Diyos? Kailan mo naramdaman na nakatayo ka sa isang kadiliman, nag-iisip ka?
nasaan ang Diyos? Meron ba bang Diyos? Kailan mo naramdaman yan? Diba? So, may dumarating po na sitwasyon sa buhay natin na kuminsan, sobrang bigat ng problema na akala mo na wala ang Diyos. Pero nandiyan lang po ang Diyos. So, kung naalala po ninyo, ang Panginoong Diyos ay lagi natin sa tabi. Kuminsan, hihipuin ka ng Diyos. Hihipuin ka ng Diyos para iparamdam sa iyo, nandito lang ako. Kung naramdaman niyo yan, ako po, personally, sabihan ko po sa inyo. No, I don't know how to explain this one. No, naramdaman ko po yan. The moment na talagang bagsak na bagsak ako at that time. Pero naramdaman ko ang paghipo ng Panginoong Diyos. At sa paghipo na yan, muli ka niya itataas. Magiging aktibo ka, magiging tatatag ka, mga bagay nito, para ba magkakaroon ka ng kaunawaan. Yung sinasabing wisdom from above na hinihingi mo, bibigay sa'yo ng Diyos sa oras na ito nakadiliman ng buhay mo. Basta ang mahalaga rito, huwag kang aalis sa Diyos sapagkat never mo matatakasan ng Diyos. It is usually during the tough times of life, sabi ko nga, do not try to run from God. No, never try to run from God. Sapagkat sa pagproblema mo, no, akala mo matatakas sa kasalanan ginagawa mo ngayon, akala mo makakatakas ka sa Diyos. No. In the book of Job, Job was having problem in his life. Though alam natin, sobrang kalungkutan ang inabot ni Job. Sunod-sunod. No po, yung mga tindi po yun. But he refused to curse God for his trouble. Never. He never cursed God. But sometimes tayo, may mga taong ganito. Bakit mo pinabayaan, Lord? Nasaan ka na may problema ako? Tinatanong natin. Kakulangan po yan ng kaalaman. Kung tunay mong alam na ang Diyos is omnipresent, kung tunay mong alam ang Diyos ay nasa iyo, you will never question God. Dumating sa buhay ko po yun, sumisigaw daw ako. Gusto kong questionin ng Diyos pero hindi ko magawa. Maraming nakarinig noon at that time. No po, pero hindi ko magawa. Paano ko nasabi noon yun? Sa oras na talaga pong katulad nangyari kay Job. See? God not only knows about what we go through. Ano po? He is there for us and cares about us. Kaya nga sinabi ni Pedro, cast all your cares upon Him. Then we have the right to cast all our cares to God if we are with Christ. Kung na kay Kristo po tayo at nananatiling sumusunod at tapat. Walang tinatagong kasalanan. Ano po na binabanggit dito? See, kung titingnan natin, literally, pangatlo, in the highest heaven, where we naturally expect to find God, akala natin, no, doon natin makita, talaga po, sa heaven, third heaven, doon natin makita ang Diyos. But even in Sheol, the Hebrew word for the place of the dead, hindi po yung hell, Sheol, is usually translated the grave, libingan. Ano po, Hades, tawagin natin sa bagong tipan, the Greek word. Even there we find God. When Job was having all his trouble, his wife told him to curse God and die. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Tingnan niyo po. Sinabi po niya kay Job. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Basahin ng kanyang asawa. Sa Job chapter 2, verse 9. Sinabi ng kanyang asawa, manatili ka pa bang matuwid? Manatili ka pa bang matuwid? Sabi niya doon, sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Niya po, alam ng asawa ni Job na pag sinumpaan niya ng Diyos, mamamatay siya. Niya po, kasalanan po yun, kamatayan yun. Pero kung titingnan natin, si Job, mas tiniis niya pong lahat na pasanin ang mga problema dahil Job knows, he knows that God is with him because he knows that he is righteous in the eyes of God, that he is trying his very best na maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ito po yung kagandahan. Alam ng Diyos kung nagsisikap tayong maging matuwid sa kanyang harapan. Alam ng Diyos ko yan sa atin, bawat isa sa atin. Kaya po, sinasabi ko nga lagi, magsikap ka lang na maging matuwid. No po, kuminsan kasi sa pagsisikap natin, no po, tayo ay nabubulaan pa. Naalala nyo, tinapinag-aralan natin na nakaraang Merkules din. Nasabi ko doon, diba? We will suffer in doing righteousness. Kasama po yun sa buhay natin. So, kung titingnan natin, dito po,
Kahit nagsisikap na tayo, mayroon pa rin magbubulan. Pero wag nating pansinin yun. Just ignore them. Ignore those. But continue to be righteous in the eyes of God. Yung tunay pong matuwid ha, hindi po yung nagkukunwari ka lang, may kasalanan ka palang ginagawa, nililihim mo, niluloko mo yung mga kasamahan mo. Halimbawa, nasa kongregasyon, niluloko mo yung kasama mo sa iglesia. Ano po? Halimbawa, isa kang preacher, turo ka ng turo, pero may kasalanan ka palang ginagawa. Ang galing mo mag-sermon, pero ikaw pala mismo yung ginagawang kasalanan. Ano po? See? Because, ito nga sabi ng asawa, he thought he had done something to anger God. Kaya nagkaroon ng problema eh. Kala niya, may nagawa. Hindi po lahat ng problema dahil nagalit ang Diyos sa atin, may nagawa tayo kasalanan. Hindi po. Sabi ko nga kanina, may problema sa mundo. Kuminsan nasa mundo tayo. Pero, hindi po bumibigat ang problema. Tayo na ang nagpapabigat. Yan po. That death would allow him to escape. No? Kala niya matatakasan niya eh. Magdamatay siya eh. Hindi. Death can't hide us from God. Even if one takes their life, yun po yung magpakamatay, they will not be out of God's presence. Alam pa rin ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung saan ka dadalhin, kung saan ka pupunta. No po, kung sa paraiso ka, o sa may lugar ng mayaman. The parable of Lazarus and rich man, or rich man and Lazarus. So, distance cannot hide us. Hindi rin tayo matalayo sa Panginoon Diyos. Dun sa Awit chapter 139, verse 9 and 10. David is thinking geographically again. We've already seen that there is no escape from God vertically. Now his imagination moves horizontally. David is literally saying, if I were able to take to myself the wings of the morning, sabi niya doon, morning, and endeavor to escape by flight from the presence of God, or go where He could not pursue me, or where He would not be, ang ganda ng sabi niya, or where He would not be, nasaan ang Panginoon? Balikan natin sa wikang Tagalog. Ano po? Sa awit, mga awit, chapter 139, balikan natin. Yan niyo po, verse 9 and 10. Okay, mga kapatid, samahan niyo po ulit. Yan. So, wag po kayong alit, maganda po ito. Kung ako ay makalipad, umiwas ng pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay daluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon, upang ako ay pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako'y tulungan. Yan sabi po ni David. Maganda sinabi ni David. Ano po? See, the wings of the morning evidently mean that by which the light of the morning seems to fly. Madaling mawala ang umaga. Ano po? See, sandin, ano ito? See, the most rapid object known to us. Yan, sabi natin, sinag. Wala, mawawala agad yan. So, have you ever stood in the dawn and watched the rising of the sun? Napagmasdan mo ba yung pagsikat ng araw sa madilim na lugar, bilang sisikat ang araw? No, kung ito ay na-notice mo, how its rays shoot across the heaven. Diba yung sinag ng araw? Nakita niyo po, yung rays, diba? With the speed of light, ang bilis. Ganun kagad. And reach to the farthest bounds of the horizon. No matter where we go, God is there. Jonah found out that you can run but you cannot hide from God. Nakakita niya, pwede kong takbuhan ng Diyos, pero hindi ako pwede makapagtago sa Diyos. Hindi ko pwede matakasan ng Diyos. Tingnan niyo po, anong ginawa ni Jonah? Nung siya inutusan na pumunta sa Nineveh. Di ba? Alam natin lahat yan. Tumakas siya, sumakay ng bangka. Di ba? Pero ang Diyos nandoon. See, kahit nasa ilalim na siya ng loob ng tiyan, ng malaking isda, andun pa rin ang Diyos. Alam pa rin ang kanyang ginagawa. No? So, how many times we try to run away from God? Kung tayo hinahanap niya, ilang beses na. So, paano nangyayari ito? Hinahanap tayo ng Diyos. Tumatakas tayo. Kapag tayo, minsan, hindi nag-atin ng pagsamba. Akala natin hindi tayo hinahanap ng Diyos. No, God is looking for you. During the worship time, tayo mga kapatid, nagsama-sama, hinahanap ng Diyos. Nasaan to? Nasaan ang anak kong ito? Pero akala natin natatakasan natin. Sometimes tumatakas tayo sa worship. Hindi tayo nag-a-attend. Mas inuuna natin ang paglalakbay sa ibang lugar. Mas inuuna natin ang paglalangoy sa swimming pool, sa dagat. Mas inuuna natin ang paglalaba. Mas inuuna natin ang pagluluto. Yan po nangyayari. Di ba? Hinahanap ka na ng Diyos. Hindi nyo alam yun? Every Sunday, God is looking for you. Yes, God knows what you are doing. Alam na Diyos kung anong ginagawa mo. Di ba? Pero akala natin
Tapos sasabihin niya, hindi naman ako nakalimot sa Diyos eh. Mali pong kasabihan yan. Huwag mo sabihin hindi ka nakalimot sa Diyos. The moment that you neglect yung pagtitipon, kinakalimutan mo na ang Diyos. Totoo po yan, mga kapatid. Huwag mo sabihin hindi mo nakalimutan ng Diyos. Nagdadasal naman ako eh. Huwag mo sabihin yan. Ano po, the moment na ikaw may ginagawang kasalanan, kahit magdasal ka na magdasal, nakatalikod ang mukha sa iyo ng Diyos. Ganyan po, at hindi ka niya harapin. O naririnig ka kasi ang Diyos is all-knowing. Naririnig niya eh, bago mo palang sabihin eh. Alam niya eh. Pero hindi ka niya, ibig sabihin, hindi niya tatalikdan ang mga kahilingan mo. Tandaan mo yan. Kaya nga sabi kanina, hindi tayo pwede tumakas sa Diyos. Kaya magbabagong buhay tayo. Nalala nyo ang tunay na pagsisisi sa pag-aralan natin tungkol sa Psalm 51 kay David? No, sa verse 10 sabi niya, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hawak sa akin. Kanang kamay. David tells us with excitement that even if we go to the remotest parts of the earth, kahit nasa North Pole ka, South Pole ka, tinan niyo po, nandun ang Diyos. God's right hand, hahawak sa iyo. Ano man ang bigat ng problema mo ngayong gabing ito, magbalik loob tayo sa Diyos. Aminin mo mga kasalanan mo. Sabihin mo kay God, tunay ka nagsisisi. Katulad sa Bible verse natin kanina, di ba? Ang tunay na pag-aayuno, ang tunay na pagtanggap ng kasalanan mo. See? Pwede mong gawin yon. Binasa natin kanina sa Joel chapter 2. Binasa natin kanina umaga. David tells us with excitement of God's right hand will be there to guide and protect us. Tingnan niyo po, ang ganda ng sinasabi dito. See, the right hand is a symbol of God's power. In Exodus chapter 15 verse 6, sabi dito, basahin ko po sa inyo. Exodus chapter 15 verse 6 po. Sabi kang Tagalog ko po babasahin. Chapter 15 po, verse 6, samahan niyo po ako. Ang sabi niya, ang kanang kamay mo, Yahweh, makapangyarihan. Dinudurog nito ang mga kaaway. So, kanang kamay, ang lagi sinasabi ng Panginoon Diyos. Sa lahat, Jesus is sitting at the right hand of God. Nasa kanang kamay ang Diyos, ang Panginoong Jesus. So, ibig sabihin po, the power, ang ibig sabihin ng kanan. Ano po? Yan po, malakas. Kaya pansinin niyo po, pag iniwalay ang kambing at tupa, nasa kanan ang mga tupa, nasa kaliwa ang mga kambing. Yan. Kung titignan natin. See, sa Awit chapter 118, verse 15 to 16, basahin natin. Awit. Mga awit, hanapin natin sa ating Biblia. Yan po, chapter 118. Okay? Tayo natin. 118 po. Sa Awit, chapter 118. Ayan. Verse 15 and 16. Ang sabi niya po dito, dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Si Yahweh ay siyang lakas na patnubay. Ang lakas ni Yahweh ay siyang nagdulot ng aking tagumpay sa pakikibaga sa ating kaaway. Ayan. The power of God. So, this passage said that God will lay hold of us. Or literally, it's not us. Aalisin ka niya sa mga problema. Hahawakan ka ng Diyos. Ilalayo ka niya sa kapahamakan. Yan po yung kagandahan eh. Kasi God knows. No po, kung nasa danger ka, alam ng Diyos eh. Aalisin ka niya dyan. Alam ng Diyos kung nasa danger ka. Kaya nga po, titin natin, di ba, tawagin na yung darasal. Pero, kailangan din natin alam po yung mga danger na yan. Ano po, see, paggawa ng kasalanan, danger po yan. Ano po, gusto ng Diyos, kunin ka dyan. Pero kung ayaw mo naman magpakuha sa Diyos, paano ka makukuha ng Diyos? Tandaan nyo, no? Created tayo pre-moral agent. May sarili tayong kaalaman at pagpipili mga bagay na ganyan. Ayan po, binasa ko kanina, no? Yan sabi doon, may papatnubayan ako ng inyong kamay. Yan. See? So, ito binasa natin kanina rin sa Awit, chapter 118, verse 15 to 16. Ano po? Yan. See? Ang kanan ng Panginoon ay nabunyi. Sabi doon, ang kanan ng Panginoon ay gumagawang matapang. Ayan. Okay? So, Jonah discovered this truth in a dramatic way. Jonah, away he went. Tumakas westward. Hoping, kala niya ang Diyos, wala sa west. Ano po? Hoping he'd left good God behind. Ayan. Sabi doon. See, sound asleep in the boat.
tutulog siya. No, God bring the wind, the waves, the storm, and by fish's belly, kinuha si Jonah. Nilunok siya ng malaking isda. Yan po. At ibinalik siya. Gawin mo yan. Ito yung kagandahan eh. So the lesson here, mga kita niyo po, kung minsan gusto na ng Panginoon, ibalik niya tayo sa kanyang kalooban. Pero tayo tumatakas pa din. Diba? Kung minsan kinukuha na tayo ng Diyos sa kasamaan. So ayaw pa natin magpahango. Nasa umunoy na tayo ng kasalanan, hinahango ka ng Diyos, ayaw pa rin natin. Nagbigay na ang Panginoon ng hahawakan mo natin, ayaw pa rin nating humawak. Nalulunod na tayo sa kasalanan, andyan ang Panginoon Diyos. Ayaw pa rin natin hawakan ang kanyang kamay. Tignan niyo po, kaya sabi ni David, he was excited about God's care. No? Alam niyo po in Psalm 23, alam natin yan, di ba? Even though I walk in the valley and the shadow of the death, sabi doon, andoon ang Panginoon Diyos. Kung babasahin niyo po sa awit 23, sinasabi, this passage has been a comfort to so many people in their times of need. Diba? Surely goodness and mercy shall follow me. Yun po yung last verse. No? God loves you and wants to be your shepherd. He wants the best for you. Kaya the question today, tonight, when will you let go and let God? Kailan mo hahayaan ang Diyos sa buhay mo? Hinahango na tayo ng Diyos. Sinisiwalat na ng Diyos ang mali mo para mapagbago na tayo. Pero patuloy at patuloy para natin ikinukubli ang kasalanan nito. Tinatakpan pa rin natin. Ang masama nito sa kasalanan natin, nag-aaya pa tayo ng mga kakampi para mapagtakpan ang kasalanan. Bakit hindi na lang natin isiwalat ito? Tandaan niyo po, kahit mailihim mo ang kasalanan mo sa kapwa-tao mo, sa kapwa-kapatid mo, o sa buong kongregasyon, sa buong kumpanya mo, sa Diyos, hindi mo maililihim yan. Tandaan mo yan. See, God wants the best for all of us today, tonight, and the next day, and the next day, and the next day. He wants you the best for you. So, let us allow God, let God to hold you, to mold you. Naalala niyo Bible verse natin, God is the potter and we are the clay. Allow God to mold us in the way that He wants us to be. And what is it? He wants us to be righteous. He wants us to be an obedient. He wants us to be a humble servant. Yan po. David found the constant presence of God to be a comfort, not something to be feared. Yan yun po. See? Although sinabi doon, fear God. The meaning of fear God is respect God, obey God. Nandun po yung sinasabi doon na binabagit. So distance will not allow us to escape from the presence of God. Kahit saan ka pumunta, ano man ito, mga bagay na yan. Ibig sa kadiliman, darkness cannot hide us. The third place that we tend to go to us that we can hide from God is darkness at night. Tatago ako sa gabi. Ano sabi sa verse 11-12? Kung aking sabihin, tunay natatakpan ako ng kadiliman at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi. Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo. Never. Kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. There is. Kaya yung drawing natin kanina, yung ating picture, dark and light, you cannot hide from God. No? See, Ephesians chapter 5:11, do not participate in the unfruitful deeds of darkness. Yun yung binabanggit ko kanina. No po? But instead, even expose them. So, sa mga nagtatago ng kasalanan at gustong ito ipagtakpan, huwag mong kampihan yan. No po? Huwag mong kampihan yan. Kundi isiwalat mo pa nga yan eh. Bakit sinasabi ng Panginoon na expose natin yan? Kasi mahal ng Diyos yung taong gumagawa ng kasalanan. No po? At alam natin to, sabi ng Biblia, sa taong nakakaalam ng tama, at kapag ito ay hindi ginawa, ito ay kasalanan. Nagkakasala po tayo kapag di natin siya ini-expose. Tingnan niyo po, di ba? Huwag nating hayaan na magturo ito ng mga kamalian, magturo ito ng magtago ito sa kasalanan ginagawa niya. Isiwalat natin. Huwag nating kakampihan. Kung minsan sasabihan pa natin, no, ganda, okay, God bless you bro. May ginagawa ng kasalanan. Hindi po ba? Pero who are we to judge? Hindi tayo mag-judge. We are not judging them. But we love them, no? So that's why we need to expose their sins.
Because that is the will of God. Gusto ng Panginoon Diyos. Pagkat hindi mo nga pwedeng itagong kasalanan eh. Alam ng Diyos yan eh. So gusto ng Panginoon Diyos sa isang tiklis na kamatis, walang bulok. Kailangan alisin mo yung bulok. Dahil mahahawa ito. Ano po, makakahawa yan ng kabulukan ng iba. Kaya hanggat maaga, yung sinasabi, no? So, hindi tayo pwedeng mag-associate o mag-participate sa mga unfruitful deeds, mga ginagawang mali. Kahit pa siya ay isang mga ngaral na tuturo ng salita ng Panginoon, may ginagawang kasalanan, huwag na tayo umayon muna. Mas maganda na po ito kalooban ng Panginoong Diyos. Darkness is associated with evil. Yan po sinabi sa Biblia. God is light, and the light exposes all. In John chapter 3, verse 19-20, this is the judgment. Ito po, ang judgment. That the light has come into the world, and men love the darkness rather than the light. Yun niyo po. Yun po nangyayari. Sabi natin, hindi. Pero yun po nangyayari katotohanan. See, for their deeds were evil. For everyone who does evil hate the light, and does not come. Anong ibig sabihin nung, for everyone who does evil hate the light? Ayaw nila po na sila ay makorek. Yun po nangyayari eh. Ayaw nilang makorek dahil sa tinatago nilang kasalanan. Tandaan ninyo, pagdating ng Judgment Day, haharap tayo sa hukuman at ang kasalanang itinatago mo ay babagsak sa iyong kaparusahan. Yan po. And does not come to the light for fear that his will deeds will be exposed. Huwag kang matakot na may siwalat ang kasalanan mong ginagawa. Kung nagsisisi ka ng tao sa puso katulad ni David, patatawarin ka ng Diyos. At patatawarin ka ng tao na sa paligid sa iyo, na nagmamahal sa iyo. Huwag nating hayaan kung ako gumagawa ng kasalanan, hindi ko nahahayaan pa kampiyan ako. Madadamay pa sila eh. Yan niyo po, kasalanan ko malaki yun. Kapag hinaya ko madamay pa ibang kapatid ko o kaibigan ko sa kasalanang itinatago ko. Kaya sabi nga po, in verse 12 we find that God, darkness is not dark. We have little light throughout the house so that we do not fall. God sees all in the dark. Kahit walang ilaw tayo ngayon dito, nakikita tayo ng Diyos. Kaya nga may liwanag eh, para wag tayong madapa. And God is light. Jesus is the light. Ayaw ng Diyos na ikaw ay madapa. Yun po ang ibig sabihin ng Jesus is the light. God is light. See? Yung binabanggit doon. Differing forms of methods of finding things from God. Self after sins of disobedience. Ayan. Adam and Eve, alam natin yan. Ano po? Sa pag-service natin, sa tulad ni Jonah, si Elijah, tumakas din. Ano po? See? Yung one talent man, di ba? Tinago niya. See? Yung mga obserba natin. Kuminsan sa pera din, ganyan. Ananias sa pira. Masakim tayo eh. Imbis na tumulong tayo sa iglesia, sabi ko kanina, mas tinutulungan pa natin lumago ang kamunduhan. Yan po ang nakita natin mga kapatid. Kaya po, sana po maunawaan natin lagi ito. Kailanman, hindi mo may tatago sa Diyos yan. Kung may salapi tayo, tumulong na tayo sa nangangailangang kapatid. Kung ikaw ay may service, o mayroong kang tungkulin na dapat gawin, huwag mong takasan ng Diyos. Mga kapatid natin nandito ngayon nakikinig, i-share ninyo ito. Huwag niyong takasan ng Diyos araw ng linggo. Magsamba kayo. Huwag niyong takasan ng Diyos sa ating mga pagpapalaganap ng ebanghelyo. Kuminsan, meron tayong door knocking, evangelism campaign. Kuminsan, mas inuuna natin ang ibang bagay. Pansinin niyo po. Di ba? Mag-aya ka ng swimming. Mag-aya ka ng party. Mamigay ka ng mga bigas. Ang daming kapatid, ang daming tao. Mag-aya ka gumawa sa iglesia. Meron tayong papalaganap tayo ng ebanghelyo. Ilan ang darating? Ilan ang pupunta? Mas marami pang daliri mo kuminsan. Tinan niyo po, yan ang isang bagay na pagtakas sa mga tungkulin natin sa Diyos. Tinan niyo po, di ba? Si pag namimigay ng pera ang mga botante, mga botante, yung mga kandidato, nagsisiksikan tayo, pumipila tayo ng todo. Di ba? Bakit hindi tayo makapagsiksikan pumila sa Panginoon Diyos? Tingnan niyo po. See? Yan po nangyayari. See? The love of money. Self after sins of disobedience. Adam and Eve. Minsan blaming others pa.
Yan po nangyayari sa buhay natin. Iba't iba. Kaya our sins, no matter what form they take, can and may be hidden from mankind for a while. Sandali lang yan. Sabi ko nga, walang lihim na hindi nasisiwalat. Totoo po yun. Kahit matagal mo nang tinatago yan, sisiwalat yan. May mga prueba na tayo niyan. Even forever. Pwede rin matatakpan mo. Mamatay ka na, may lihim ka pa tinatago. Nasisiwalat lang yan. Pag namatay, mayroong kasalanan yung tinago, namatay ka na. But they cannot be hidden from God. They cannot be hidden from God. Brothers and sisters, we cannot hide from God. We cannot escape from God. Hindi natin pwedeng pagtaguan ng Diyos. Hindi natin pwedeng takasan ng Diyos kailanman. Tandaan ninyo yan. May tungkulin tayo ngayon bilang Kristiyano. Huwag natin takasan ng Diyos. Don't be like Jonah. Don't be like Elijah. Huwag natin. Binibigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos ngayon na mabago. Katulad ni Jonah na bago. Binalik siya sa kanyang kalooban. Elijah, na bago. Tingnan niyo po ang mga bagay na ganon. See? Pati tingnan natin. 1 talent man talaga pong problema. Kaya sabi dito sa Isaiah 29:15, anong gagawin natin? Sa aba nila na nagsisihanap ng kalaliman upang ilingid sa Panginoon ang kanilang payo. At ang kanilang mga gawa ay nasa kadiliman. At kanilang sinasabi, sinong nakakakita sa atin? At sinong nakakakilala sa atin? Sino ang nakakakita sa iyo ngayon? Sino ang nakakakilala sa iyo? Sino ang lubot na nakakakilala sa iyo ngayon? Best friend mo? Nanay, tatay mo? No. God knows you. God knows kung pati ang iniisip mo ngayon. Alam ng Diyos yan. Kaya hindi natin siya pwedeng paglihiman, mga kapatid. Kung tayo nagsasamba, alam ng Diyos kung ano iniisip natin. Kung minsan lumilipad ang isip natin sa pagsamba. Hindi tayo nakikinig ng mga sermon. Hindi tayo umaawit. Hindi natin inintindi yung awit. Tingnan niyo po, tinatakasan natin ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos. Where we do what we do tells a great deal about who and what we are. Totoo po yan. Tingnan niyo po. So, ano saan man tayo ginagawa natin, itong mga ginagawa natin, nagsasabi ito ng great deal about who, kung sino tayo, kung ano tayo. Yan po, makita natin ngayon. Kaya sabi, he that covers his sin shall not prosper. Hindi uunlad yan, nagtatago ng kasalanan, tandaan niyo po yan. Talaga pong hindi uunlad yan. But whosoever confesses, ito maganda, whosoever confesses and forsake them, kalimutan na. Ibig sabihin ng forsake, pagbabagong buhay na po. Yan po yun. Siniwalat mo kasalanan mo, confess ka, at nagbabagong buhay ka. Then, shall have mercy. We fool ourselves, dinadaya sa sarili natin. If we think that we will gain in some way by hiding our trespasses. Dinadaya mo lang ang sarili mo, niloloko mo ang sarili mo. By admitting what we have done, this brings about the mercy of God. Nalala niyo yung sinabi din ng Panginoon, di ba Matthew 18 yun? Di ba, kung ikaw ay may problema, iwan mo na regalo mo, makipagkasundo ka. Ibig sabihin ng Panginoon, we need to be reconciled. We need to be reconciled with God. Yan po yun. In John 3:16, alam natin lahat yan. Hanggang 22. It is not God or Christ that condemn us, but rather we condemn ourselves. Tingnan niyo po. Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Pero tayo mismo gumagawa eh. Sa sarili nating action, our own action, we condemn ourselves. No? Condemn mo sarili mo sa mga ginagawa mong kamalian. And someday, the Lord will come again. At yung ginawa mong mali, yan. When we live an open life in Christ for all to see, nakita si Kristo. Your life is hidden with Christ. We are ashamed of nothing that we do. Kung ang ginagawa mo matuwid at talaga nakikita mo talaga sinisikap mo, wala kang ikakahiya eh. Ano po? Diba? So yun po maganda doon na sinasabi natin. David found great comfort knowing that God was with him no matter where he went. We need to understand that we cannot hide from God. Kagabing ito, dapat maunawaan natin ito. We need to understand that we cannot hide from God's love either. Ano po? Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Kaya, i-confess natin ang kasalanan sa Kanya. Huwag tayong tumakas sa tungkulin natin sa iglesia. Huwag tayong tumakas sa tungkulin natin sa ating mga kapatid. Huwag natin takasan. Ano po? Tulungan ninyo yung mga mangangaral. Mahalin ninyo yung mga nangangaral. Magpapakain sa inyo ng salita ng Panginoon Diyos. Irespeto sila. Yan ang po sinabi ng Biblia. Maybe you are in difficult situation right now. Have suffered some kind of loss.
being afflicted with illness or pain, may sakit ka ngayon. Di ba? May problema tayo mabigat ngayon. Maaring ganito ang buhay natin ngayon. Maybe yung sugat na to ay sariwa pa. No? Perhaps, sabi niya, it's too early to know bakit ito nangyayari, why it's happening. Perhaps, you may never know this side of eternity. Perhaps, hindi mo alam ano ang kabila. But believe, David, God has not left you. Hindi ka iniwan ng Diyos, kapatid. Ikaw ang nangiiwan sa Diyos. Tandaan mo yan. Ano po, sa gabing ito, ating napag-aralan ang mga bagay na ito. Kaya sa ating po pagtatapos, the night is far spent and the day is at hand. So let us therefore cast off the work of darkness and let us put on the armor of light. Ilagay mo ang armor of light. And who is the armor of light? Jesus is the armor of light. The Word of God. Yan po ang mga obserba natin. See? Get back into the light. Bumalik ka lang sa liwanag sa gabing ito, mga kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, naunawaan natin ngayon, matatakasan mo pa ba ang Diyos? No. Makakapagtago ka pa sa Diyos? No. Kilala ka ba ng Diyos? Oo. Alam ba ng Diyos ang iniisip mo ngayon? Oo. Alam ba ng Diyos kung anong ginagawa mo? Oo. Ngayon, alam ba ng Diyos kung ano ang kasalanan mong lihim? Oo. Alam ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbagong buhay, ilagay ang liwanag sa ating buhay. Sa gabing ito, napakaganda ng ating pinag-aralan, nagbigay ng kalakasan sa ating ngayon. Pinamulat sa atin ng Diyos, kailanman, walang oras, walang minuto na pwede ako magtago sa Diyos. Hindi ko kailanman pwedeng pagtaguan o takasan ng Diyos. Kaya po, tayong mga Kristiyano, may tungkulin tayo. Huwag niyong takasan ng Diyos. Magsamba kayo linggo-linggo, tumulong kayo magpalagano ng Ebanghelyo, kung may kakayanan kang salapi, no po, huwag mong ilihim yan, no, huwag mo itago sa lapi mo, itulong mo yan sa iglesia, sa mga nangangailangan tao, lalo-lalo na sa kapatiran. Do good unto all men, especially unto the household of God. Tandaan niyo po yun. Sa gabing ito, maraming pong salamat sa pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Maraming pong salamat sa inyo. And I hope and I pray that we learn a lot from this Bible verse, from this Bible study that we have. Don't forget to follow our daily Bible verse every day of our life. Araw-araw po nagbibigay tayo ng Bible verse para po tayo ay mamulat sa mga niyamanin natin. Isang paraan po yan para ma-realize natin ang ating mga maling ginagawa. So ngayon, kung kayo ay may lihim na ginagawang kasalanan, i-confess na yan sa Panginoon. Puntahan mo ang taong na paggawan mo ng mali. Ano po? May magsasabi ngayon, di mo naman pinupuntahan. Huwag po tayong maghusga. Hindi mo alam kung anong ginawa niya. Tandaan natin yan. Alam ng Diyos kung anong ginagawa mo. Tandaan po natin yan. Magandang gabi sa inyo pong lahat.